Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So ito yung learning task number 3. Apat. Ito yung equation natin. So ito yung gagawin natin. So pakita ko muna sa inyo. So apat yan. Yan. Igagraph natin yan sa isang Cartesian plane. Okay. So bago tayo magsimula, so nais ko munang pasalamatan yung mga bagong subscriber ni Sir dyan sa bayan ng Lopez, Quezon. So mga nagsipag friend request pa sa akin. So maraming salamat sa inyo. Shout out din kay kay Marvin Atos, mayroon siyang YouTube channel, Vin TV. And then kay kay Alwin. So si Alwin may channel din siya, Alwin channel. So yung dalawa ay Alwin Lubrin yun. So ang apelyido ay Lubrin. So sila yung mga dati kong estudyante. So kung gusto niyo malaman, so sila yung mga buhay na saksi sa pagtuturo ni Sir. So yung isa ay nasa Japan and then yung isa naman ay nasa Bulacan. Si Marvin nasa Japan, si Alwin ay nasa Bulacan. Okay? So sagutan natin yung kaunahang problem natin. Given ang ating function y is equal to negative 2x squared. Okay? Nalabo ang ating camera. Kailangan natin ni Sir na nakailaw bagad dapat lagi ito. Sorry. Okay, so by definition, yung domain by definition, walang mababago dito. Lahat ng domain ng quadratic function, so siya ay set of all real numbers. So ilagay natin sa notation para maganda. Mas maganda siguro ay ballpenin ko na kaya ito para masanay. X such that X is the set of all real numbers. Okay. So yan lahat ng by definition, the domain of a quadratic function is the set of all real numbers. So ganito yan. Pero maski pa siya ay ganyan ang set niya ng real numbers, so kailangan pa rin nating kuhain yung kanyang mga tatamaan ng domain sa parabola. So bago yun, kuhain muna natin ang vertex. So sa vertex natin, di ba ang vertex natin ay meron yung tinuro ko sa inyo, h and k. So yung h may formulang negative b over 2a, and then yung k may formulang, so anong formula ng, so yun ay 4 times a times c minus b squared all over 4 times a. Okay? So makikita ninyo, ang given lang natin ay yung quadratic term lang. So ibig sabihin 0 ang b at saka yung c. So again, yung a is equal to negative 2, b ay 0, c ay 0. So hindi na nakita. Okay. Sorry. So again, a is negative 2, b is 0, and then c is equal to 0. So buhat dun sa formula, so h is equal to, so kung 0 na yung b, and then may value din ito, ibig sabihin yung h ko ay 0 na. And then yung k ko, ano yung magiging value ng k ko? So 0 itong c, so 0 na ito. Ang b ay 0 din, so 0 na ito. So 0 ang nasa denominator, kagaya nung sa h. And then ito ay meron din, so may negative 8. Ibig sabihin itong k ko ay 0. So ibig sabihin ang vertex ko ay 0, 0. Okay. So kung napanood nyo yung trends in graphing a quadratic function na ginawa ko bago ito sa opening ng learning task natin dito sa week 8. So diniscuss doon ni Sir na pag ang given ng function ay quadratic term lamang,
again, quadratic term lamang, ang vertex niya ay maglalayla ang 0, 0. Ibig sabihin sa point of origin. So, tatandaan yon. Pag ang given na function ay quadratic lamang, so ang vertex niya ay nasa point of origin. So, 0, 0. Okay? So, lagyan na natin ang vertex natin. 0, 0. Okay. Ay, sir, anong ilalagay namin sa range? Okay. So, yan yung sinasabi ko na maski tayo ay may domain na kasi yun ay definition, yung range ay hindi pa natin ma-define pag hindi natin nakuha yung vertex. Okay, so tingnan natin. X and Y. So iset natin. Ilan nga? 1, 2, 3, 4, and 5. So vertex natin ay nasa gitna. 0, 0. So again, pakanan, dadagdag ng isa. 1, 2. Pakaliwa, bawas. Negative 1, negative 2. Okay, analyze natin. Makikita nyo, ang A natin is negative 2. So, ang opening ng parabola natin yan ay downward. So, bakit agad nasabi ni sir? Again, pag negative ang value ng A, ang opening ay downward. Pag positive, ang opening niyan ay upward. So, diniscuss na rin yan ni sir dun sa trends, ng quadratic formula. Okay. Sir, ano po ang value ng range natin? Okay, so ito ay isosolve natin dito, pero tingnan natin. Dahil ibibigay ko sa inyo, yun ay nandito pa rin, makukuha nyo pa rin sa opening ng parabola and then yung sa vertex, dun sa y. Dito sa ating y ordinate. Y coordinate. Okay. So, if x, tingnan natin, if x, kuha natin ang value nito ng 1. If x is equal to 1, so, y is equal to negative 2x squared. So, tingnan. Kung ito ay 1, so 1 daw, squared is 1. Tama? Times negative 2. So, 1 times negative 2 is negative 2. Kaya ito ay negative 2. Ibig sabihin, ito ay negative 2 din lang. So, parehas lang siya. Again, if x is 2. So, 2 squared is 4. Tama? Times negative 2. So, 4 times negative 2 is negative 8. Okay, so, pag kayo ay medyo sanay na, so, maunawaan nyo sir kung bakit yan ay madali. So, makikita nyo yung binigay sa inyong learning task ay isang pero 4 ang isosolve natin. Okay? So, ibig sabihin ito yung mga ipa-plot natin mamaya sa ating yung graph nitong negative 2x squared, nitong function na ito. Okay? Sir, saan po dyan yung range? So, yung range ninyo, kung yan ay ang opening natin ay downward, so tingnan natin, downward ang opening, So, ito yung 0, 0. Vertex. So, ibig sabihin, buhat dun, yun lang ang makukuha nating value ng y, ng range. Ibig sabihin, pababa. Gets nyo? Ibig sabihin, ang ating range ay y such that y is less than, ibig sabihin, less than, mas maliit, or greater than 0. So, saan yun tinignan? So, naandito sa vertex ito. Itong y coordinate niya. Kasi ang opening naman natin ay pababa. Kung siya naman ay pataas, so makikita nyo rin yung trend mamaya sa mga example. So, para madali na tayo. Okay. Axis of symmetry naman, ang axis of symmetry dito naman sa x, dito sa abscissa, sa first ordered pair ng vertex. So, yun, doon naman siya naglalay dito. So, yun ay x lang. Equation x is equal to 0. Okay? And then, sir, paano naman yung x-intercept and y-intercept? So, dito, makikita nyo, ito yung initial na graph pa lamang ni sir, pero ganito ang magiging itsura niyan mamaya pag ginrap natin sa graphing paper. So, makikita nyo, nag-intercept ba siya sa x? Yes, meron na andun, Nag-intercept ba siya sa y? Yes, na andun din. Ibig sabihin, again, pag ang given ay quadratic term lamang, ang x-intercept niya ay 0, 0. Ganon din ang y-intercept 0, 0.
So, siya ay nasa point of origin. Ano? Okay, so madali lang. Okay, madali lang. Punta tayo number 2. So, para mas maintindihan niyo kung paano yan. Ano? Okay. So, again, number 2, given is negative x squared plus 4. So, una ko masasagutan lagi ay domain. Ano? By definition, x such that x is the element of real numbers. Ano? Mga real numbers, hindi pwede yung not real. Ano? So, ang range niya, so again, mamaya pa natin makukuha ang range niyan. Pero may trend ito, no? So, makikita ninyo, analyze natin. Ang given naman natin, so, A is equal to negative 1, B is equal to 0, C is equal to 4. So, makikita ninyo na ito na. Wala ang ating linear term. Ito quadratic, ito constant term. Ano? Okay? So, ano pa dito masasagutan natin? Opening. Downward kasi negative, ano? Downward. So, ang pinakamahalaga kasi dito, yung vertex. Ano? So, ano kaya ang magiging vertex nito? So, magiging vertex nito, kung isosolve natin yung HK natin, ano? Kung isosolve natin, so, tingnan. Yung negative x squared plus 4, ano? So, yung y is equal to negative hk plus 4. And then, yung ating vertex form, y is equal to a times the quantity x minus h quantity squared plus k. Sorry. Ano? So, yan. Makikita nyo. So, ito ay ito na. Gets nyo? So, ano ang value ng h natin? So, ang h is equal to 0. Nasaan ang k? So, na ito yung k. So, k is equal to 4. Madali lang, ano? So, again, pag 0, ang b natin, wala yung ating linear, ang given lang natin ay yung quadratic term and then yung constant term. Ang ating vertex, ano, ay 0 and then yung constant, yung k. Okay, so 0k. Maski isolve nyo pa yan dun sa ating formula na h is equal to negative b over 2a and then yung k is equal to 4 times a times c minus b squared all over 4 times a. So, tingnan niyo ha. B ay 0. O 0 ito. So, kahit may number ka pa dyan, 0 divided by any number, so 0 pa rin. Okay, next. Alin dyan ang 0? Ang 0 natin ay B. Nasaan na yung B, 0. So, ito ay wala na. Tingnan natin para makita nyo na 4 pa talaga ito. So, 4 times A. Ano ang A natin? Negative 1. Times C. Ang C natin ay positive 4. So, wala na ito. 0, ano? All over 4 times negative 1. Okay? So, dito natin lagay para kita. So, 4 times 4 is 16. Times negative 1 is negative 16. And then, 4 times negative 1 is negative 4. So, negative 16 divided by, negative 4 is positive 4. So, yun. Ano? So, ipinakita ko lang sa inyo yung long method gamit itong formula nito and then yung shortcut. Yung shortcut ay tatandaan nyo lang na pag ang linear term o ang b ay 0. Ano? Ang h, so na ito na. So, vertex natin na nakuha, ano? So, kita ba sa ating camera? Ang vertex ay 0, 4. Okay. So, ilagay na natin dito. Again, lagi dapat yan tatandaan na yan ay nakalagay sa close and open parenthesis kasi siya ay isang anong tawag dito? Ordered pair. Okay. So, may vertex na. Ang masasagutan na natin yung range. Ano? Again, yan ay, anong tawag dito? Masasagutan natin yung axis of symmetry. So, yun. Yung x.
x is equal to 0. And then, ang opening natin ay downward. So, ibig sabihin, kung papaganito tayo, and then, nasa ng ating vertex? So, 0, 4. Positive ang 4. Ano? So, halimbawa natin itong x. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin na andun. Lahat ibig sabihin ng pababa, makukuha natin dito. Ano? So, positive 4. Ibig sabihin, so, y, such that y is less than or equal to, yun, 4. So, parang yung nasa number 1. Kasi, pababa ang trending nung parabola. Okay? Sir, paano naman yung x-intercept niyan? Okay, so paano ang x-intercept? So, kung isosolve muna natin. Sorry, lipat natin dito. Psst. Yan. Yung para ma-plot natin, yung pagpa-plot x and y. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3. Gitna natin, 0 and 4. And then, dagdag ng isa. Bawas ng isa. Okay. So, tingnan. Uli yung ating equation. Y is equal to negative x squared plus 4. So, kung 1 squared is 1 ay may negative. Kaya ay negative 1. So, plus 4 is positive 3. So, y is positive 3. So, lagay natin. So, parehas lang naman yan. Ano? Kung 2, tingnan yung 2. Kung 2 squared is 4 ay may negative sa labas. Kaya ay negative 4 plus 4 o 0. So, yan ay 0. So, parehas lang din. Okay? So, tingnan. Sa x-intercept, laging sinasabi ni sir, y is equal to 0. So, pag tingnan natin dito, may y is equal to 0. So, ito na. Ano? So, ibig sabihin ng intercept natin ay dalawa. Y is equal to 0. So, negative 2, 0. And positive 2, 0. Okay, so dalawa ang ating x-intercept. Ay, sir, sa y-intercept. So, sa y-intercept, x is equal to 0. Ang x natin ay na ito, 0. O na yun na. So, 0, 4. Okay? So, madali lang. Ano? So, sana'y naintindihan. Pero, panoorin nyo yung video ni sir na trends in graphing quadratic function at saka magsasagot kayo nito. Kuhang-kuha nyo yun. Ano? Habang pinapanood nyo, i-jot down nyo lahat yung aking sinusulat and then puntahan nyo ito. Sure bull na kayo doon. Ano? So, siguradong ito yung makukuha nyo. And then, papanoorin nyo pa itong video na ito. Okay? So, next, number 3 na tayo. Okay, so ito naman. So, medyo madali ito. Hindi ko na siya extend. Ano? So, kasi siya ay nasa vertex form na siya. Yung vertex form natin na y is equal to 8 times the quantity of x minus h quantity squared plus k. So, makikita nyo, yung ating a is 1, nandito imaginary. Yung k natin is 0, kasi ito'y walang nakalagay na constant. Ano? Ibig sabihin, ano yung ating h and k? Buhat dito. Ang h natin, so again, ang k ay 0. So, vertex h, k. Okay, tingnan. Vertex. So, ang k natin ay nandun. Wala na, 0. So, ano naman yung ating h? Yung h natin, ay positive 1 ito. Ibig sabihin, ang h natin ay negative 1. So, negative 1, ilalagay ko doon. Negative times negative, positive 1. Okay, nakuha? So, kuha agad natin ang ating vertex. Negative 1, 0. And then again, domain x such that x is the set of all real numbers. So, makikita nyo itong letter E kung ito, ganito talaga ang symbol niya, parang letter C. Tapos yan, ibig sabihin siya element. Ay, yung R, malaking letter R, nabubulol na sir, R, yan ay real numbers. Okay? Opening. So, yan ay upward na kasi positive ang A natin. Again, imaginary 1, positive. So, upward na siya, pataas. Range natin, ito. 0, range. Ibig sabihin, titingin tayo rito sa
vertex, yung kanyang y-ordinate, pataas daw siya. So, pataas. So, ito yung 0. 0, 1, 2, 3, positive. Okay. So, y such that y is greater than or equal to 0. Okay? So, upward, vertex, axis of symmetry. Tingin sa vertex, ito yon yung abscissa. X is equal to negative 1. So, makikita nyo rin yan mamaya sa graph. X-intercept, y-intercept. Okay, solve natin. May vertex muna tayo. X, y. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi naman ako nagmamadali. Ano? Negative 1, 0. So, dagdag ng isa, 0. Dagdag ng isa, 1. Bawas ng isa, negative 2. Bawas ng isa, negative 3. Okay, so para may 0 na. Nakita natin, ano? Kuhain natin yung equation. Y is equal to x plus 1 quantity squared. So, tingnan. If x is 0, so 0 daw ito, matitira ko yung 1. 1 squared is 1. So, ilagay ko na 1. 1. So, parehas lang naman to. Okay, next. If x is 1 na ito, if x is 1, 1 plus 1 is 2. Then squared, so 4. Huh? So, parehas lang yan. Okay? So, x-intercept, x, let y be equal to 0. So, na ito yun. Y ay 0. So, ang x-intercept natin, negative 1, 0. Madali, no? Sa y-intercept, let x be equal to 0. So, parang kagaya sa number 2, x ay 0. So, na ito na yun. So, 0, positive 1. Okay. So, kakailanganin nyo pa ng siguro ng marami-rami pa bago nyo ma-master ito, ano? Pero ito ay isang malaking tulong sa inyo, ano? Kung napapanood nyo ang video na ito. Okay. So, i-share nyo itong video sa mga kaklase nyo, sa mga pinsan ninyo, may kilala kayong mga grade 9. So, i-share nyo. So, malaking tulong itong ginagawa ito ni sir. Ano? Next, so sa number 4, sa number 4 ay medyo mahaba-haba siguro ito kasi kumpleto, ano? So A, B, C, kumpleto yung ating quadratic term, linear term, and then yung constant term. Okay, sagutan natin yung masasagutan natin dito. Domain, again, by definition, x such that x is an element of the real numbers. Lahat yan. Or kung gusto niyo naman yung set of all real numbers, so pwede yan. Set of all real numbers. Kaya lang edi mahaba, ano? So pwede ito. So isagot nyo, pero ito ay pwede na rin yan, ano? Okay, so range, opening. So opening, masasagutan na natin kasi positive yung A natin. Opening nito ay upward. So masasagutan na ba agad natin yung vertex? So, parang hindi pa, ano? Formula tayo. Vertex, H, and K. So, dito natin baka magkulang. So, H is equal to negative B over 2 times A. Ang A natin is equal to 2. B is equal to negative 4. K is equal to positive 4. Okay? H is equal to negative B. Negative 4. Ang B natin, ano? So, formula. So, 2 times A, 2. H is equal to negative times negative, so positive. 2 times 2 is 4, so H is equal to positive 1. K is equal to 4 times A times C minus B squared all over 4 times A. So, K is equal to 4 times 2 times, but ito ay KC, ito C. Times C is 4 minus B, okay, negative 4 quantity squared all over 4 times A, which is 2. So, K is equal to 4 times 4 is 16 times 2 is 32. Minus negative 4 squared is 16. 4 times 2 is 8. So, K is equal to 32 minus 16 is positive 16 divided by 2. So, K is equal to ilan? 2. Ano? Positive 2.
Okay. So, ang vertex natin ay 1, 2. Ang ordered pair, ano? So, vertex 1, 2. Okay, so masasagutan na natin ay, alin ang masasagutan natin? Okay, axis of symmetry muna tayo. X is equal to 1. So, yun. Ano? And then yung range, o dito tayo. So, upward siya. Ibig sabihin pataas. Ibig sabihin y such that y is greater than or equal to positive 2. Okay? X-intercept, y-intercept. So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng value. X, y. 1, 2, 3, 4, 5. Vertex, 1, 2, 3. 1, 2. Okay? So, dagdag, 2, 3. Pabawas, 0, negative 1. Okay. So, kuhain na natin itong y 2x squared minus 4x plus 4. Okay. Tingnan. Pag ang x ay 0, ibig sabihin, 0 na daw ito. 0 ito, matitira sa atin ay yung 4. Okay. So, ibig sabihin, ito ay 4 din. Kuhain natin ay negative 1 kasi maliit-liit sa pagsasubstitute. Okay. So, y is equal to 2. Negative 1 squared is positive 1. Tama? So, ito naman, negative 4 times negative 1 is positive 4. Tama ba? Oh, negative 1 yung x. Negative 1 times negative 4, positive 4. Okay, and then plus 4. So, y is equal to 2 plus 4 is 6 plus 4 is 10. Okay? So, 10. Hindi na natin kahit isolve natin yan, 10 pa rin yan, So, alam nyo naman na yun. Hindi naman siya magic. Okay, hanapin natin. Yun. Ano ito? May 0. Ang x ay 0 ay di sa y-intercept yan, So, ito ay 0, 4. Okay. Ay, paano naman sa x-intercept? Okay, so sa x-intercept, may nakita ba tayong 0 sa y? Okay, tingnan natin. Okay, so kung ito ay y, 0, 1, positive 2. So, tingnan natin 2, and then upward ang parabola. Ito yung y, ha? Ibig sabihin, and then, ibig sabihin na ito yung x. Hindi siya tatamaan, So, ibig sabihin, no x-intercept. Wala tayong x-intercept. No x-intercept. So, hindi siya tatamaan ang, mamaya pag graph natin, makikita nyo yan lahat-lahat. Okay. So, tingnan na lahat. So, pwede nyo balikan yung video kung hindi nyo nakakuha. Kuha tayo ng graphing paper. Pero bago tayong kumuha ng graphing paper, analyze muna natin ano-ano yung mga gagamitin natin para hindi tayo okay. Makikita ko positive 10 na kaagad, pinakamalaki sa y. Positive 10. And then, negative 8. Na yun, y negative 8. Doon sa x-axis naman, may nakita ko dito, x-axis, negative 2, pinakamababa, negative 3. Negative 3, and then, ayun, positive 3. So, ang poproblemahin natin ay yung patayong linya, yung y-axis. Okay? Kuha tayong graphing paper. Okay, so, guhitan na yan sir. Isang malaki. Na ito ang ating pangguhit. Ang mahiwagang card. Dito naman ay gamit na. Okay, so igit-na-gitna na natin kasi wala namang problemang kakaanhin tayo dyan, so positive 10. So again, ibaitus natin, so lagyan natin to ng arrowhead. Kita ba? Okay. Lagyan natin to ng arrowhead. So ibaitus natin, positive 10,
So, positive 10. So, ito ay y-axis. Positive 10. Pasensya na sa magandang sulat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, na ito yung 0 natin. Para sa x-axis. So, positive 3, negative 3 lang naman. Ano? So, positive 1, positive 2, positive 3. Okay. X-axis. And then, dito, negative 1, negative 2. Dagdagan pa natin ng konti. And then, negative 3. So, arrowhead. Okay. So, dito naman, pababa. Okay. Para hindi makikita. So, sa pababa ay negative. Anong kailangan rin? Negative 4. Negative 8 rather. Sorry. So, negative 1, negative 2, negative 3. So, dadagdagan. Negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. So, dagdagi pa. Negative 8. Okay, lagyan na ng arrowhead pababa. So, ito na. I-plot na natin yung kaunahan. Na points. So, saan ba tayo magsimula? Ito yung number 1. Okay, so number 1 natin. So, makikita ninyo. So, ito yun. So, 0, 0 ang vertex niya. And then, ano ko ba may ipakita ng maganda ito number 1. So, negative 2, negative 8. So, negative 2, negative 8. So, naandun pala siya sa baba. Negative 2. Ito muna tingnan. Ito. Negative 2, negative 8. So, dito. Yun. Negative 2, negative 8. Negative 1, negative 2. Negative 1, negative 2. Yun. And then, 0, 0. So, syempre yung ating point of origin. Check na yan. Positive 1, negative 2. Okay. Na yan. And then, positive 2, negative 8. So, katapat lang, Yun. Okay. Tingnan natin ng lapis. Lapis natin. Okay. So, ito yung parabola number 1 natin. Sorry. Yung iba na gamit ng graphing calculator, so makikita nyo kaagad dito, So, yun ay isang application. So, maganda ang pagkakagraph niya. Kaya lang, hindi nyo naman malalaman kung paano talaga kinukuha o ginagraph. So, mas maganda pa rin na yung actual na malalaman nyo. So, siguro gumamit na lang kayo nun pag yung halimbawa yung mga nasa engineering na kayo, yan, So, dapat ay malaman nyo kung paano yung talaga. Okay? So, ito yung parabola number 1 natin. Parabola number 2 tayo. Next. Sorry, nagagalaw. So, ito yung mga ordered pair. Dito, yung nasa kabila. Okay. So, negative 2, 0. So, negative 2 ang x. And then, 0 ang y. Okay, so ito yun. And then, negative 1, 3. Negative 1, positive 3. Tama ba? Negative 1, positive 3. So, negative 1, positive 3. Okay, negative 1, positive 3.
And then 0, positive 4. Okay, tapos na ito. 0, positive 4. Okay. Positive 4, 0. And then 1, positive 3. So, kita ba? 1, positive 3. So, na ito. So, ang opening din ito ay, so makikita nyo ang opening natin ay downward din, ano? And then, positive 2, 0. Positive 2, 0. So, katapat lang ng kabila. Okay, lapisin natin. Okay, so ito yung ating parabola, number 2. Okay, downward. Parehas ano? Yung number 1 and number 2 ay downward. Okay. So, next. So, lagyan natin ng label, ano? Para mas maganda. So, 0, 4. Baka mamaya ay negative 1, 3. And then, negative 2, 0. So, ito ay positive 2, 0. Ito yung x-intercept. And then, positive 1, positive 3. So, dito naman, ito ay 0, 0. Parabola number 1. So, ito ay 1, negative 2. And then, positive 2, negative 8. So, kita naman ano. And then, ito ay negative 2, negative 8. Ito ay negative 1, negative 2. Okay. So, pangatlo na tayo. So, nasan yung pangatlo natin? Okay. So, pangatlo natin. So, na ito. So, negative 3, positive 4. Ano? Check na natin. Negative 3, positive 4. Ba? Katapat lang yun ah. Okay. So, na ito. And then, negative 2, 1. Negative 2, 1. So, na ito. Ang opening niya ay ano? Opening niya ay upward. And then, negative 1, 0. So, yun na ito. Negative 1, 0. And then, 0, positive 1. 0, positive 1. And then, 1, positive 4. So, 1, positive 4. Okay. So, makikita ninyo. So, na ito rin siya. Okay. And then, lagyan natin ang arrowhead. So, dumami na ang ating parabola. Ano? So, na yan. Dapat pala mas maganda nito yan, ano? Magkakaibang kulay. Kung kayo halimbawa may color pencil. Halimbawa may kulay blue, may yung para kita. Ano? So, parehas lapis ito kaya parang medyo magulong tingnan. So, ito ay negative 3, positive 4. Ito ay negative 2, positive 1. Ito ay negative 1, 0. Kanyang vertex. So, ito ay 1, 0. And then, ito ay 1, positive 4. Okay? Yun. Matatapos na. Last, number 4. Okay? Na ito. Negative 1, 10. Yun, ang pinakamalayo. Negative 1, positive 10. Ano? So, negative 1, positive 10. So, dito tayo sa taas. Angat natin. Oops. Negative 1, positive 10. So, na yun. Negative 1, positive 10. Ganyan layo. Okay, kita. And then, 0, 4. O, na yun. 0 ang x and then 4. Ay, na ito. So, na yan. And then, ang vertex natin ay positive 1, 2. Vertex, positive 1, 2. So, na ito.
Next, 2. So, tapos na itong tatlo. 2, 4. 2 ang x, and then 4 ang tinamaan na ito. So, katapat. And then, last, 3, 10. So, 3, and then sa dulo. Ay pagkakipot ng ating parabola, Okay, so, draw natin. So, na ito siya. Baka kayo malito. Sa dami na ng ordered pair natin, And then, yun. So, dito. So, medyo makukuhan siya. Yan. Okay. So, yung mga galing sa freehand, gumamit kayo ng tunay na, Anong tawag dito? Gamit kayo ng ruler na maganda-ganda. Okay? So, ito ay positive 3, 10. Ito ay negative 1, 10. May ordered pair na ito. Meron ito, 2, 4. Positive 2, 4. And then ito ay positive 1, positive 2 ang vertex. Okay, so ganoon. So again, gumamit kayo ng ibang kulay. Halimbawa, yung parabola number 1 ay green, parabola number 2 ay blue, parabola number 3 ay red, parabola number 4 ay, let me say, orange. So, para mas magandang tingnan. Color pencil. And then, gumamit ng ruler, So, ganyan ang magiging trending ang inyong So, yan. Kita nyo naman. Okay? So, again, kung nakatulong itong video kong ito, so, i-like, and then mag-leave ng comment, i-share sa mga kilala nyong matutulungan din ng mga video na ito. Maraming salamat.